Wow. Para hindi na siya magdalawang isip. Thank you, Apple. Ikaw, Benz, paano pa? Arena bro. Siguro yun nga lang sa kama lang. Parang awa sa akin. Papatayin kita sa sarap. Parang ganun lang. Pero siguro yung actual na talagang hampasin ko yung mga ganun. Hindi ko gawain kasi mahilig lang ako pagka sa ano. Hindi, parang mahilig lang talaga. Kaya hindi ko nakikita yung ginagawa ko po doon sa movie na Carino Brutal ako. Parang medyo malayo sa akin yung ganun. Tinanong nga ni Apple nung bench namin, ganyan ka ba talaga sa actual? Hindi. Thank you, Benz. Ikaw, Gion. Pwedeng overprotective po. Parang same as my character, parang calculated ko yan. Even though expensive. Ganun po. Sexy lang. Ayun, thank you. Last question ko kay Direk. Nag-enjoy mag-direct sa mga baguhang artista o sa mga datingang artista? Halos pareho lang. Dun sa sa baguhan kasi maganda kasi walang habits yan. Hindi ba magigiyang mo sa direksyon na gusto mo dahil and they're willing to learn. Hindi ba they're willing to learn? In the same manner naman sa mga ayoko naman tawagin veterano, yung may mga kilala na, depende, di ba? Alam naman natin yun, may iba na talaga na kahit libre, didirect ko. May iba naman na kahit buhusan mo ako ng kayamanan, hindi ko lalapitan. Di ba? So it all depends. May mga baguhan din naman na who are more concerned with being celebrities rather than being good at what they're doing, mahihirapan ka rin. Di ba? Hindi ka naman pwedeng pumiga ng tubo sa pato, di ba? But there's a veterano naman na dating magaling, pero yung akala nila, ang galing-galing na nila na hindi na sila nakikinig. Sige, magaling ka na. Okay, iiwan na kita sa iba para pakita mo yung galing mo. Hindi ba? Yung ganun banting mo. So, either which way. But nowadays, I'm really more excited with dealing with young people, with new talents. Kasi that's what we need in the industry. Di ba? New actors and new actresses to fill the void which is created by so many platforms and so many content creators. Thank you, Direk. Isang-isa na lang, Direk. Opinion ninyo sa matatapos ng Medyo Manila Film Festival. Juror ako. Yung mga paratang na may campaigning, may pinili. Pag nakita mo nyo naman yung listahan ng mga jurors, si Chito Ronyo, mabibili mo. Si Lorna Tolentino, mabibili mo. Si Lee Mayley, mabibili mo. Si Tara Illenberger, mabibili mo. Si Direk Mike Sandejas. Maaaring hindi nagustuhan ng mga tao yung resulta ng mga nanalo, pero yun ang lumabas sa tabulasyon. Ni kaming mga jurors, hindi namin alam kung sino ang nanalo dahil secret balloting ang ginawa sa final voting. Ang nakakaalam lang si Lorna at si Chito at ang MMDA dahil sila lang ang nandoon nung binuksan ang mga envelopes. Kaya maski kaming mga jurors, nagugulat kami sa ibang winners. Yung gano'n, hindi ba? At saka, Romel naman, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon, nagde-debate kami. Okay, kung sino yung mga gusto namin. At, Diyos ko, talagang saka si Chito Ronyo, si Chito Ronyo ang chairman, di ba? Konti sila ng katarayan ni Jerry Lamangan, di ba? So, hindi ganun lang talaga lumabas ang resulta. At ako bilang juror, maski ako nagulat doon sa ibang nanalo. Pero you have to respect the decision of the majority of those who voted in the jury. And those who sat in the jury, hindi naman mga puchi-puchi, di ba? These are people who were respected in the industry. So how do I feel about it? Masaya ako at kumita ang Metro Manila Film Fest. Yun ang aking Kung sino man ang nanalo, kung sino ang talo is irrelevant. Ang importante, kumita ang Metro Manila Film Fest, dinumog ng mga tao at nanood sila ng sine at sana ma-maintain natin yan at hindi nangyayari yan tuwing Disyembre lamang. Okay, dahil kailangan natin na mabuhay muli ang industriya.
Amen to that. Maraming salamat. Great discussion. Let's keep it going with Alan Sancon from Stars Photo. Ay, congratulations po sa bago niyong Viva Max. Congratulations, baby, sa Pedro ko pala. Speaking of Pepe. Tanong ko lang, Direk, dahil parang nagkaroon na sila ng tribute sa inyo kanina kung paano pakipag-work sa inyo bilang director. Kayo naman po, Direk, how is it working with this new batch of artists? Do you see potentials on them in the future? Oo naman. I make it a point to tell Viva kapag na meron silang bagong artista na magaling, bigyan niyo pa ng break to dahil kailangan to. Now, let me just clarify kasi kulang na lamang, di ba, magpaampon sa akin kung lahat ng mga No, pag nasa set kasi ako, I want to make it a point na masaya ang tao. Ang hirap-hirap na nga ng trabaho ninyo. Lalo na yung mga pinagagawa sa amin sa mga Viva Max movies. You know what I mean? Di ba? You must make them feel comfortable. And most important, you must make sure that they trust you. Na kahit mga sensitibo yung mga eksena kukunan ninyo, may respeto ang staff at ako sa inyo. Hindi ko kayo binabalahura dahil sensitibo ang mga pinagkagawa ko sa inyo. Ikalawa, mga bata ito, Diyos ko yung karanasan ko. Kaya na kwento ni Aris na magaling daw ako magpayo para akong pastor. Okay, because between takes, kausap ko sila. Okay, dahil mga bata sila sinasabi ko sila, oy, kung mag-artista kayo, sa dami ng taon na pinagdaanan ko bilang bahagi ng show business, ito mga dapat ninyong malaman. Okay, dapat protektahan ninyo ang inyong sarili at dapat protektahan nyo rin ang inyong trabaho. So that way, masaya kami, kadalasan tawanan kami ng tawanan. Tulad din si Gion, ito si Mabel, kung minsan tapos na sila, ayaw pa nilang umalis sa set at chika pa sila, hindi ba? Kasi nga, I make it a point na masaya kami na you trust one another so that when you make them do very sensitive things, you're comfortable with one another. Okay? At hindi lang ako yan, ang buong staff ko ganyan. Buong staff ko ganyan. Ang number one rule ko is respetuhin natin ang isa't isa. May mga trabaho tayo, kahit medyo sensitibo yung pagawin natin, we must respect each other. Okay? You know, that's so funny. I'm going to make a reference na. Somebody asked me, Direk, why are you doing Viva Max movies? And I told them, why not? Diba? I said, I have 3 very good reasons. Number 1, sabi ko, I can't do adult movies and mature themes with commercial movies. Because I know that they will never do it because it's never going to be shown in malls which do not accept R18 movies. Okay, and just, how many pleasant movies can you make? Diba? I mean, how many rom-coms do I make in my life before, God finally calls me back to heaven? Diba? So sabi ko, I want to do things which require maturity. Number 2, sabi ko, in times like these, in which I can conveniently retire, there are 12 people in my production house who depend on me. Okay? We are working. Okay? But we must give dignity to our work. Okay? We must do dignity to our work. It does not necessarily mean that if it is this kind of movie, that this is an inferior kind of movie. It's what you do with it, which gives it its caliber and its dignity. So, I want these guys to love their work. It's hard work, but you have to love your work and you just keep your dignity in your work. Ang dami kong sinabi. Hindi, Direk. Maganda naman yung sinabi ninyo, no? Pero, as a brilliant director, brilliant, no? Tanong ko lang po Thank you, kamag-anak yata. how do you haggle po yung acting? Kasi this is a sexy film, di ba? Na hindi masasacrifice yung acting nila versus the intimate scene, di ba? Parang ganon. As a director. Alam nyo, alam nila Mabel, nila Apple, nila Gio, nila Ben. Akala nila na madaling gumawa ng sexy scene or there is really sexiness in doing sexy scenes. You're a choreographer when you do a sexy scene. Lahat yan choreographed, where the camera is. Lahat yan aralan. Kapag ikaw na turn on habang kumukuha ka ng sexy scene, may problema ka. Okay? May problema ka. Dahil lahat yan aralan, daming ilaw and all that. How do you sacrifice that? I tell them na we're all over the top. Sabi ko, we're not doing porn. Okay? Di ba sa porn talaga,
kung humalingin parang kambing na pinapatay, di ba? I mean, sabi ko, let's just do it the way it is done and then we will just enhance it if necessary. What is important is we do it correctly and we shoot it properly. Hindi ba? When you do a sex scene, hindi mo naman gagawin para mga palaka na pinato mo sa biology table na may fluorescence lang. Hindi ba? Kailangan, lagyan mo naman ng konting lambing, may konting tenderness. Hindi ba? Now, if you are like, yung mga scenes ni Benz, ang galing-galing ni Benz, yun ang bubrutal. Natural sa kanya yun, ang bubrutal. Okay. I had to teach Benz, hindi naman teach, I had to instruct Benz on what to do. Okay? Because he is doing it for the camera and he's not doing it for the sake of doing it. And at the same time, protecting Apple. Okay? In those very delicate scenes. And that's the fun of making movies. That's really the fun of making movies. May last question to Apple sa kayo, Vince. Tanong ko lang, kasi nung wala ka pa Apple, sinabi ni Direk na ikaw yung isa lagang choice niya for this film. Ano lang reaction mo na isang Jose Javier Reyes, ikaw yung pinili for this, ng kanyang sinulat na Cariño Brutal. And Benz also. Sobrang overwhelmed po talaga. As in, sobrang hindi ako makapaniwala. Sobrang saya po ng heart ko. Kasi nung narinig ko, kasi hindi ko pa alam parang nag-message lang si Derek na I hope you accept na our next project. Kasi parang narinig ko na direct din, I forgot kung kayo ako narinig. So parang, makeup artist or I forgot. Nung narinig ko yun, sabi ko, oh my God, napatili talaga ako kasi na sobrang shock ako. Kasi naka-work ko na before sila Direk Joey sa Balikin-Tikim din. Sabi nila, this time, gagawin namin yung Cariño Brutal. So, this title, di ba, meron na rin siya before, 90s, kay Rosana Roses. I feel so much pressure. And sobrang kinabahan din ako. So, oh my God, sana it turns out good. And sobrang saya po talaga. As in yung reaction ko, sila patili talaga ako. Ganun, sobrang saya. Naunahan pa yung production ng ng makeup artist na magbalita sa'yo. Kasi yung production na magsabi. Yes. Yun po, kasi wala pa naman pong confirmation eh. Kasi for me, pag walang confirmation, hindi ko po muna iisipin. Then, nung nag-message na rin si Derek, oh my God, so confirmed talaga na sobrang na-shock talaga ako nun. Sobrang saya, sobrang happy. And, hindi ko ma-explain. As in napatili talaga ako na, okay. As in, hanggang mag-sink in na siya. Thank you, Apple. Si Benz naman, nasabing sanay na sanay daw mag-Cariño Brutal. Sa akin naman po, kasi hindi po to yung project na in-expect kong next year. Parang second option po yata ako ito. Kasi meron before na parang project para sa akin. Pero matagal ko na po sinasabi kahit kay Errol, kasi si Errol lagi nakatrabaho ni Direk Joey. Sabi ko, Errol, sana makatrabaho ko ulit si Direk Joey. Kasi syempre malaking bagay sa akin. Doon ako nag-start. Tapos nung nalaman ko na kinonfirm sa akin ni Boss Bar, nung na babalik ako kay Direk Joey. Umano ka para hindi ka pa ulit-ulit sa Direk nung bumalik ako kay Direk Joey. Nandiyan kami sa birthday yata ni Boss B. Asaka ako nilang kita si Direk. Direk, balik pala ako sa'yo. Yun na. Sobrang saya ko kasi, para lang, kino-compare ko din yung unang movie ko sa kanya para talaga babago, baguhang-baguhan talaga. Todo, tanong ako lagi, yan na yan. Kada eksena namin, tatanay ko sa kanya. Direk, okay ba ako? Parang yan, napaka-conscious ko. Kumpara ngayon na parang tatanong na lang, alam mo na yan, sabi ni Direk, alam mo na yan, gagawin ito, parang ganun. Masaya ako kasi, nakita ko yung growth ko dito sa Viva na yung ilang pelikula na gawa ko. Parang doon ko na-compare, kasi syempre yung ibang director, di mo na mako-compare sila magkakaiba. Doon ko nakita na, ayun, parang yun yung masayang moment sa akin na bumalik ako doon sa kung saan ako nagsimula. Kaya, meron na pala, nag-improve na pala talaga ako. Okay. Thank you, everyone. Thank you, Direk. Congratulations. Okay. Thank you, Bibi. Thank you. Great set of questions there from